Hello po mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong binunyag ni Senadora Rodante Marcoleta. Nakakalungkot po. Ang mga senador po natin, mga kababayan, ay nagpakasama na. Nagpakasama na po dahil sa pera at kapangyarihan. Di umano. Grabe po. Ganito na po ang nangyayari sa ating bansa. Magmula po nung nagkaroon po tayo ng Pangulo na tinatawag na bangag at bongit, dito po tayo dinala sa grabe pong korupsyon. Ito po, umpisa na po natin pakinggan at panoorin ang sinasabi po ni Senador Marcoleta ng kanya pong pagbumunyag kung paano po ang ginagawa sa kanila at sa 13 senator, mga kababayan, ang majority senator. Umpisahan na po natin. Pauwi na po sa Pilipinas. Pero pag-usapan muna natin yung kay Senador Jinggoy. Meron ho bang Kaya ako sinasabi na baka hindi alam, kailangan ipaalam natin sa mamamayan kung ano ang dinanas na pressure? Ano ba? pressure ni Senador Jinggoy hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan. Ganun ho ba? Kasi hindi naman nagsasalita si Senador Jinggoy. Talagang halos minuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya doon sa 13. So, may tumatawag po sa kanya, may kumakausap, personal, telepono, ganun po. Lahat ginagawa. Oho. Sabi nila, Jinggoy, napakasimple lang ng problema mo. Okay. Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang dyan sa 13. Takpo, ay mabigat. Ngayon, Pressure nga yan. Oho. Nakita mo naman, ginagawa nila lahat. Ang magagawa nila, Oho. magpe-press con sila kung anong nilalabas sa social media. Kanya 3 araw lang yan, 1 week lang yan, makukuha namin uli yan. Opo. Di ba? Oho. Hindi lamang siya pinapressure. Maski si Senator Joel, ganun din. Nako. Oho. Ako naman kasi, hindi na nila ako ma-pressure siguro. Kinasuhan nga ako. Nag-imbento sila ng kasong plunder maski sa akin. So, dapat mapansin ninyo, ang lahat ng ito'y ginagawa nila para wasakin nila yung 13. Ano ang magiging dahilan dyan? Ano ang magiging resulta niyan kapag nawasak yung 13? Oho. E di sila na uli. Ah. Ano ngayon ang mangyayari kapag sila na uli? Opo. Tatakpan na naman nila yung flood control investigation. Pero pag-usapan Grabe, muna natin yung kay Senador Jinggoy. Grabe ang ginagawa nila para mapagtakpan po ang issue po ng flood control scandal. Grabe, no? Talagang grabe po kasama ang mga politiko ngayon sa ating bansa. Yan po ang nangyayari ngayon kay Jinggoy. At lahat po yan, hindi lang naman po si Jinggoy. Ayon po kay Senator Marcoleta, hindi lang po si Jinggoy. Nandiyan pa sila Villanueva. Dahil puro kaso po yung plunder. Nandiyan pa sila Escudero. Di ba? At yung si Villar. At nandiyan pa yung si Bato. Ano natin si Bato? Si Bongo. Sa ICC nila ano po yan. Sa ICC. Nakita nyo po? At siyempre, si Loren Legarda, inililigawan din po nila yan. Kaya nakita nyo po kung paano magsalita ang minority, lalong-lalo po ngayon sila Tito Soto, si Lacson, at si Erwin Tulfo. Talagang sinasabi niya, itong weekends na ito, next week, meron ng kakalas at lilipat sa minority diyan sa 13 majority. Di ba? Pinagyayabang na nila. Dahil ito pala ang ginagawa nilang pananakot. Tinatakot nila ang mga senador. Mga kababayan, kaya alam mo na sindikato po ang gobyerno ngayon ng binagoong ang Pilipinas, di umano. Sindikato pala. Talagang grabe. Alam mo na kung sino ang mastermind na kailangang pagtakpan dahil pati sila ay nakinabang. Wag naman po sana silang magtagumpay, mga kababayan. Wag naman po sana. Una-una, mayayaman na po kayo. Mayayaman na po kayo, mga senador. At kung kayo kakasuhan ng mga tao na ito na nagpakasama po sa pera at kapangyarihan, ay kaya nyo naman itong labanan. Hindi po ba dahil mayayaman naman kayo? At yan naman po ay tatagal. Ang kaso na yan ay tatagal.
At hindi naman sila forever. Mawawala rin sila sa kapangyarihan. At pagka dumating po yung pagkakataon na mawala sila sa kapangyarihan, mababaliktad na po ang sitwasyon. Mababaliktad na. At sana manindigan ang 13 senator. Kahit kayo sinusuhulan, tinatakot, ginagawan ng sinasabing ipakukulong kayo at kinakasuhan na kayo ng plunder, huwag kayong matakot dahil ang suporta ng taong bayan ay nasa inyo. Nasa inyo, huwag kayong magpasindak dito sa mga nagpakasama at nagpakademonyo dahil sa pera at kapangyarihan. Dahil nga po pilit nilang iniiwasan ang lalong-lalo po. Pag po kasi natuklasan kung sino po ang ugat at ulo nito, damay na silang lahat. Para pong pyramid yan. Pag natumbok mo na yung ulo, madali mo nang matumbok yung nasa baba. Sino po ba yung pinoprotektahan nilang ulo? Nasangkot din po sa malawakang korupsyon na regular nilang dinideliveran ng mali-malitang pera. Regular! Mga kababayan, pakinggan po natin ulit to. Pilit po nilang itinatago. Alam niyo si Kate, Nitong Huwebes, nakapanayam po si Attorney Baligod kasama ang 5 sa nagpakilalang ex-Marines. Sina Belnard Tube, Rosebert Waufan, Johnny Buduan, Walter Manalansan at Benny Bunontate. Paano kayo napasok kay Congressman Zaldico? nag-start po ako ng work kay Kong Saldi. Hindi pa siya congressman. Then kausap siya ni Kong Romualdez na maging APRO 2022. 2022, nag-start na po yung security. Then nagde-deliver na rin po kami ng mga basura na sinasabi nila sa mali-maletang pera. Isa sa mabigat na pahayag ni Belnard sa kanilang affidavit nang isama raw siya ni Ko na mag-deliver ng male-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magkano yung dinala nyo? 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko mas specific yung kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta. Large po yun. Sa kanilang affidavit, hindi raw pare-pareho ang mga i-deliver nilang pera. May large na maleta na naglalaman ng 50 to 70 million pesos, medium para sa 30 to 40 million at small para sa 15 to 25 million. Meron din daw paper bags na 5 to 10 million ang laman at expandable envelopes na 2 million pesos ang laman. Nung unang beses na pinag-deliver kayo ng pera o ng basura, sabi mo, anong pumasok sa isip mo? Sa amin, ma'am, trabaho lang po yung pumasok sa isip namin kasi wala naman kaming intention na masama. Para lang po sa pamilya namin. Hindi ka nagulat na, Diyos ko, grabe, mali-maletang pera. Hindi naman po kami nagulat mo. Si Kong Saldi po is contractor po, ma'am. Pero pagkakalam namin parang nagpopondo po siya ng mga project. At first, ma'am, wala kaming idea talaga, ma'am. Ako, ma'am, ang iniisip ko, mayaman si boss eh. Marami siyang pera, marami siyang business po. So, doon ko ba po namin flood control issue na doon po namin napagtanto talaga na yung mga perang bulto-bulto po na tumarating po at lumalap. Igaling po pala sa masama. Nang tanungin ko uli si Belnard tungkol sa mga maleta, Kay Presidente, magkano dineliver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano ba sa 5 maleta po. To-support yung sinabi ni Sargento po yung pagdadala nila sa Ilocos. Sabi kasi ma'am yung nagdala nung papunta sa Delta Beach, dala-dala namin yung 5 maleta. Sinakay namin sa Lexus na bulletproof. Yung po yung dinala nila sa Ilocos. Grabe, no? May deliver by land. May deliver pa po gamit ang eroplano at chopper. Meron pa po silang deliver niyan. At meron din pong deliver malapit sa Malacanang. Hindi po ba? At regular po sila nagdi-deliver. Kaya nga po mga kababayan, sino po ba at hindi gagamitin ng puwersa para po ito'y mapagtakpan, lalong-lalo sila'y nasa kapangyarihan. At syempre po ang mga congressman at mga senador na gamit-gamit po ang mga contractors, hindi po nila magugustuhan talaga. Kailangan po nilang bawiin ang liderato sa Senado dahil dito po sa contractors na ito. Pakinggan po natin siya, ang mag-asawang Diskaya, at panoorin. Baka may nabibisil na tayo.
Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakip butas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya wag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod. Kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Yan po mga kababayan, ang pilit po nila na pinagtatakpan at kailangan hindi po mabunyag ang kanilang kawalanghyan, katarantaduhan at pagnanakaw. Hindi po ba? Mga senador, mga congressman, kaya nga pilit na ini-impeach ang Vice President dahil po putok po ang kawalanghyan nila at katarantaduhan nila. Hindi po ba? Kaya po mga kababayan, yan po ang iniintay natin na makita sa pagbubukas po ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa Blue Ribbon Committee, sa pangunguna po ni Rodante Marcoleta at ni Pia Cayetano, ang dalawang senador. Parehas abogado. Kaya nakakalungkot po. Pilit po nilang pinababagsak ang 13 minority senator para po makuha nila ang leadership sa Senado at mapagtakpan na po ang ginawa po nilang pagnanakaw sa ating bansa. Kaya napakamalas po nating mga Pilipino dahil nagkaroon po tayo ng gobyernong sindikato. Ginawa po sindikato ang kanilang mga paglilingkod. Pera-pera lang po. Pakinabang. Ibang klase po. At tayo po yung maasa na ang mga tao na ito na napakasama po dahil sa pera at kapangyarihan ay magkaroon din po sana ng katapusan sa lalong mabilis. Hindi po ba? Kaya sana po, Senator Jinggoy, ipaglaban mo naman ang mga Pilipino. Ipaglaban nyo katulad ni Senator Marcoleta, ipinaglalaban po ang mga Pilipino kahit siya'y kinasuhan na rin ng plunder. At sana lahat din po halos sana ipaglaban ng mga Pilipino naman. Ang 13 Senator, lalo-lalo po, yung mga nililigawan, sila Villanueva, huwag naman po sana kayong magpakahudas sa mga Pilipino. Nandiyan sila Escudero, ang mag-asawang Villar. Hindi po ba? Hindi na po makukuha yan. Hindi na po mabaliktad yan. Si Lago at si Bato at si Robin Hood. Hindi na po babaliktad yan. Siyempre po yung ibang kasamahan. Hindi po ba? At sana hindi po sila masilaw at hindi po sila matakot dito po sa gobyerno na sanay pong manakot at manggipit, mga kababayan. Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta, at sana po, isama po natin sa dasal at panalangin ang mga tao o ang mga senador na wag po sana silang magpasindak at gabayan po sana sila na may kapal at lalong-lalo po maingatan po sila. At sana manindigan po kayo mga senador para po sa katotohanan at nang matapos na po ang kawalanghyan ng mga politiko na ito sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan. At tayo po ay nakikisa kay Senator Marcoleta na kailangan po natin manindigan at magkaisa para po sa katotohanan. Thank you po Senator Marcoleta. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa nagusto po natin Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok.
At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Jem Aris from United Arab Emirates. Ani Jo. Norma Garcia. Mary Natividad. Brinden from Netherlands. Gayat Shena. Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena. Rolando Guerrero. Mila Yi. Felipe Shapno from Texas, USA. Rolando Timbol from Alberta, Canada. Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida. Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA. Arthur Estaniero from USA. Randy Crispino from Pasig. Mika Ligaspi. Tessie Mantilla from Kuwait. Frank Zamora from California, USA. Romulo Divinagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyong lahat at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At taste lang po tayo mga kababayan at ingat-ingat po tayo. Bye-bye.